Binusisi ng Committee on Appropriations and Proposed Budget ng Department of Transportation para sa susunod na taon. Dito inilatag ng DOTR ang mga programa na paglalagakan ng pondo. Ang detalye ihahatid ni Earl Tobias live rin mula sa Batasang Pambansa. Earl. Prinsesa, sa pagsalang ng Department of Transportation sa budget deliberations sa Kamara ngayong araw, natanong ang kagawaran kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ring pondo ang inilaan sa railway system ng Mindanao. Tuloy ang pagbusisi ng Kamara sa panukalang pondo ng Transportation Department sa kabila ng kamakailan lang na paglipat kay dating DOTR Secretary Vince Dizon sa DPWH. Dito inilatag nila ang 5 major programs na kinabibilangan ng rail transport, aviation, infrastructure, motor vehicle regulation, at land public transportation. Kasabay ng pagpapaliwanag na 531 billion pesos talaga na panukalang pondo ang inisyal na hinihingi ng kagawaran para sa 2026. Gayunman, 197 billion pesos ang naaprobahang proposed budget ng DOTR sa ilalim ng 2026 NEP na mas mataas pa rin ng 9% kumpara sa budget ng kagawaran ngayong taon. Kasunod nito, inusisa ni Appropriations Vice Chairperson Rufus Rodriguez kung bakit sa mga prioridad na paglagakan ng pondo sa 2026 ay wala man lang nailaan na budget para sa pagsisimula ng Mindanao Railway System na aniyay 18 taon na nilang ipinananawagan. This will be unfair to the 26 million from Mindanao who up to now has no railway. And we are contiguous. We're the second biggest island of the Philippines. So may we get the commitment. Paliwanag naman ng DOTR, kinakausap pa lang din nila ang panibagong partner para sa loan agreement na siyang pagkukunan ng pondo para sa naturang railway system. Nangihingi rin nila ito ng mas updated na pag-aaral para sa itatayong Mindanao Railway System. For Mindanao Rail Phase 1, we have already earmarked funding po from the Asian Development Bank for the updating of the feasibility study. Ito po kasi yung feasibility study natin came from 2017 to 2018. Ito po yung naging basihan para po mag-umpisa tayo nung usapan natin with the previous development partner na hindi po nag-pan out as Secretary Lopez was saying. Princess, tinanggap naman ni Appropriations Vice Chairperson Rufus Rodriguez ang paliwanag na yan ng DOTR. Pero nangihingi ang kongresista ng commitment mula sa kagawaran na pabilisan na ito, lalo na't 18 years na raw nila itong pinananawagan. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.